Dati, sabi ko sa inyo, ayoko mag-asawa ng Muslim dahil alam ko puro mag-aasawa yun ng pangalawa, pangatlo, pang-apat, ganyan. Pero mula nung nakilala ko ang asawa ko, alhamdulillah. Hindi ka ba natatakot na mag-asawa yung asawa mo ng dalawa o tatlo o apat? Di ba Muslim kayo? Kadalasan nga, kung sino pa yung hindi pwede mag-asawa ng madami, sila pa yung mga daming sabi, tsaka nagluloko eh. So, story time tayo mga B. Alam nyo, bago ako magtrabaho, bago pala ako maging OFW sa Middle East, nakatatak na sa isip ko na hindi ako mag-aasawa ng Muslim. Dahil, pwede sila mag-asawa ng madami. Paano naman ako? Oh. So, ito na nga mga B. Alam nyo, nakilala ko si Imran. Ito. Ganito yung tsura niya. Ganyan. Kaya tsura niya. Okay, ayun yung unang picture niya na kasama namin lumabas. Yan. Okay? So, madalas ko siya makita sa prayer room namin. 'Di ba sa prayer room sa Middle East, sa may mga companies diyan. May mga maliit na prayer room diyan. Okay? So, ayun, nakatatak na sa utak ko na dalawa lang 'yon kung bakit hindi ko gusto si Imran. Unang-una sa lahat, Muslim siya, na baka mag-asawa siya ng madami, bukod sa akin. Pangalawa, hindi ko maintindihan yung salita niya. Ang bilis-bilis yung magsalita, yung English naman, pero hindi ko siya maintindihan. So, ayun yung bagay na yun. Tapos, mga babe, habang tumatagal, nakikilala ko na yung paano siya mamuhay. Yung, di ba, naging magkaibigan nga kami ni Imran, talagang close kami. Tapos, nakita ko siya, kung gaano siya ka gentleman, kung gaano siya ka respeto sa mga babae. Kahit anong lahi, mga be, marespeto siyang tao. Tapos, paano niya irespeto yung mga kasama niya sa trabaho, kung ano man yung religion nung kasama niya sa trabaho, pare-pareho yung treatment niya. Gano'n ko siya napansin. Nakita ko madalsaling siyang tao, yan. Ang higit sa lahat na pansin ko sa kanya, na nakapagpabago ng pananaw ko sa mga Muslim, yung pagiging malapit niya sa pamilya niya, lalo na sa kanyang nanay. Ayun talaga yung pinaka nakita ko sa kanya na ano yung puso ko na, uy, iba tong lalaking to na sobrang niyang minamahal yung nanay niya, tsaka yung mga kapatid niya, lalo na yung mga kapatid niyang babae. So it means, sabi ko, kapag to nag-asawa, sobrang mamahalin yung asawa niya. 'Di ba? Parang ititrip ko ano yung trato niya sa nanay niya, gano'n niya magiging trato yung magiging asawa niya. Gano'n yung nasa isip ko eh. Simula nung nakilala ko talaga siya, tsaka yung mga iba naming mga kaibigan na mga Muslim, na mga lalaki, na mga kalahi niya, especially yung mga kalahi niya, ganyan. Halos gano'n yung mga pananaw nila eh. Mga nakikita ko, mga na-observe ko eh. Eto wag na wag niyong iisipin kasi naisip ko na yung mga ganitong bagay, syempre, pero na-experience ko dahil ako nagtrabaho ako sa lugar na maraming OFW, tapos iba-iba yung mga lahi na nandun yung mga karamihan ng mga lahi doon, yung kalahi ng asawa ko, Indiano, nandun din yung mga Pilipino. So napagko-compare ko sila. At ang napansin ko, kung sino pa yung mga hindi pwedeng mag-asawa ng more than one, sila pa yung may mga girlfriend doon, may asawa sa Pinas, may girlfriend doon, may asawa sa India, ganun. Ito totoong istorya to mga beya. Story time na naman, pahabain na natin. Sa isang company na pinapasukan ko, yun, iwalay na kami ng kumpanya ni Imran noon kasi dati magkasama kami. Tapos, nalipat ako sa ibang, ang tawag dito, ibang place. And, meron dong isang office boy na may edad na siya. Ang tawag namin sa mga office boy doon, mga titimpla ng chai, mga titimpla ng kape, ganyan. Tawag namin sa kanila baba. Okay? Ibig sabihin tatay. Yan. Meron doon isang office boy na kalahi ng asawa ko, Indiano, pero hindi siya Muslim. Okay? Naging close kami kasi tinuturing niya na akong parang anak, ganyan siya. Tawag niya sa akin, Beta, ganyan, Betty, ganyan.
So, natutuwa siya sa'kin kasi asawa ko nga kalahi niya. And ganito mga be, one time pinadala niya ako nagdala siya ng macaroni, yung macaroni sa kanila, niluto daw ng asawa niya na Indiana Indiana kasi asawa nun, na nandun din nakatira sa Middle East. Niluto yun ta's alam mo yung macaroni nila, dito muna tayo sa macaroni, yung macaroni nila may masala din pala, okey? Kaya nagulat ako, pero masarap, may masala. Lagi niya ako pinapadala ng pagkain, buntis ako noon. So, yung kung ano din masustansya kainin ko. Tapos, ito na, sabi ko, "Baba," sabi kong gano'n, "ilang taon na yung asawa mo?" Kasi medyo may edad na nga siya, pero matipuno pa, mga siguro nasa 60 siya no'n, yung time na yun. Sabi niyang gano'n. Yung asawa ko, ah, ano lang siya, 42, ganyan. "Ano yun, second wife ko yun," sabi niya sa akin. Sabi ko, "Pa," sabi kong gano'n, "bakit second wife, hindi ka naman Muslim, 'di ba?" Sabi niya, "No problem," sabi niyang gano'n, gano'n pa, "No problem. She's my wife here. When I go back to my place, I have another wife, my first wife." Sabi niya gano'n. Pero yun, dito wala akong anak dito, dun sa first wife ko na nasa India, meron akong anak nun, 3, sabi niyang gano'n. Sabi ko, "Baba, 'di ba hindi bawal yun?" "No, kaliwali," sabi niyang gano'n. "Bawal yun kapag nahuli, pero kapag hindi naman nahuli, hindi yun bawal." So, 'di ba? Kaya kayo, alam ko maraming naano sa mga isip ninyo na hindi porket ang isang lalaki ay puwede siyang mag-asawa, puwede siyang mag-asawa ng more than one, ah, talagang mag-aasawa siya. Alam niyo ganito, tulad nun, 'di ba di mo akalain na mag-aano pala siya, magche-cheat pala siya, 'di ba? Hindi naman sila puwedeng mag-asawa sa kanilang paniniwala, 'di ba? Tapos alam niyo yung feeling as a wife, kahit siguro anong religion o ano yung paniniwala ng asawa mo, kung nasa pagkatao niya yung mambababae siya, mambababae siya, 'di ba? Ako, eto, magiging honest ako sa inyo. Dati, sabi ko sa inyo ayoko mag-asawa ng Muslim dahil alam ko puro, mag-aasawa yun ng pangalawa, pangatlo, pang-apat, ganyan. Pero mula nung nakilala ko ang asawa ko, alhamdulillah, dun ko naramdaman yung security. Alam niyo yun, ayun yung pinakamahirap na kaaway ng isang babae, kahit anong relasyon yan. Kahit alam mo yun, pinakamalaking kaaway ng mga babae ay yung insecurity niya, na baka iwan siya, baka ganito, ganyan, baka alam mo yun, one of these days iba na yung kasama niya, mostly yung mga ganyan nag-iisip, yung mga hindi pa Muslim, aminin niyo, 'di ba? May kilala ba kayong mga ganyan? Yung hindi naman sila puwedeng mag-asawa ng madami, tapos sila pa yung mga nagloloko, 'di ba? So eto na, yung picture ng asawa ko. Tapos papakita ko sa inyo yung picture ng, kinasal kami. Eto muna, ito yung picture na inaayos na namin yung mga requirements ng kasal namin. Ayan, medyo mahirap 'yun kasi hindi pa ako Muslim no'n. So mas marami akong requirements galing Pilipinas na i-o-authenticate lahat. Buti alhamdulillah tinulungan ako ng daddy ko para ayusin 'yun. Tapos pinadala niya do'n lahat sa Middle East, yung mga kailangan namin, ayan. Okey, hindi pa ako Muslim diyan mga be. Kahit naman yung kinasal kami hindi pa rin ako Muslim, pero papakita ko sa inyo mga be, Ayan ang picture namin pagkakasal namin. Desisyon ko yung mag-abaya ko mga babe, desisyon ko yan. Yung Imran medyo nangitim niyan kasi wala pa kaming sasakyan niyan noon nung mga panahon na yun. Tapos lakad siya ng lakad dun sa Middle East kasi magpapa-medical, ganyan, pupuntang ano, basta iba-iba. Siya talaga yung nag-asikaso dun. Tapos, yan nga, choice ko 'to. Kaya natuwa din sa'min yung nagkasal sa'min na judge. Kasi nga, nirerespeto ko talaga yung religion ng asawa ko kahit noon pa. Kaya alhamdulillah, isa na rin ako Muslim. Ayun lang.